Kuya, tapos ng tawag mo? Binaba ni Celeste ang palad upang haplusin ang mukha ni Santino, pero mabilis na papitlag ang bata na tila takot na takot. Naningkit ang mga mata ni Frederick na makitang naging reaksyon ni Santino. Ayaw niyang maniwala na sinasaktan ni Celeste ang bata, pero base sa ikinikilos ng kapatid nitong mga nakaraang araw at sa reaksyon dito ng anak nito, ay nahihirapan siyang paniwalaan kung ano ang totoo. Is there something wrong with the kid again? Why is he crying? Tumayo si Celeste mula sa kama at lumapit sa kanya na may alanganing ngiti. Tumaas ulit ang lagnat niya, kuya. Sandali lang at naiwan ko sa ibaba ang bag ko na naglalaman ng gamot ni Santino. Nilapitan niyang bata at hinaplos ang likod nito, na kaagad namang tumahan sa pag-iyak. Sige na, bumaba ka na. Ako na munang bahala kay Santino. Bilisan mo lang at baka hanapin ka ng bata. Agad na tumango si Celeste at mabilis na lumbas ng kwarto. Pagkababa niya, naabutan niya ng paalis na si Vincent habang kinakantsawan ng mga kaibigan nito. Vincent, hindi ko akalaing darating ang araw na ipagpapalit mo na kami dahil sa isang babae, tudyo ni Liam. Wala pa itong nobya pero may bali-balitang lumalabas na may boyfriend ito na isang sikat na motor racer. Kalista, ang sabi ni Vincent ay payag daw siyang parusahan mo, kaya huwag kang magpipigil. Parusahan mo siya hanggang sa mahirapan siya. Dagdag na tukso naman ni Arthur. Nagtawanan ng lahat maliban kay Delphine na tila hindi masaya sa pagkakabalikan ni Kalista at Vincent. Alam ni Celeste ang dahilan. May gusto ito kay Kalista noon pa man, pero dahil malandi ang babaeng yun ay mas pinili pa rin ito si Vincent. Kahit pa na nagkakamabutihan na silang dalawa. That's enough. Pagod ng asawa ko at kailangan niya na magpahinga. Saway ni Vincent na tinawakan ito si Kalista sa bewang para igiya, palabas ng pinto pero nakasalubong siya ng mga ito. Vincent, uuwi na kayo? Tanong ni Celeste na kahit na obvious naman ang sagot, ay nagtanong pa rin siya para lang may dahilan na kausapin siya ni Vincent. He hummed before walking past her with his expressionless face. Vincent, sandali! Pigil ni Celeste pero tuloy-tuloy si Kalista at Vincent sa paglalakad. Hindi mo na ba talaga sisilipin man lang si Santino bago umalis? Muli na naman kasing tumaas ang lagnat niya eh. Huminto sa paglalakad sina Vincent at Kalista. Saka magkasalubong ang kilay na hinarap si Celeste. Maliwanag ang ilaw sa koridor kaya kitang-kita kung paanong umiwi ang mukha ni Kalista nang harapin nito si Celeste. Hindi ba't nandun na si Frederick? Pero mas kailangan ni Santinong papa niya ngayon kaysa sa kanyang uncle. Ang mga tao sa loob na sumunod palabas dahil nakitang pagpigil ni Celeste kay Vincent ay biglang natahimik. Alam ng mga to kung anong nararamdaman ni Celeste para kay Vincent, pero alam din ng mga ito na si Kalista ang gusto ni Vincent kaya wala silang masabi. Matamis nang ngumiti si Kalista pero may talim sa kanyang mata na nagsalita. Inihilig niyang ulo sa balikat ni Vincent. Celeste, alam mo rin pala na nangangailangan ng amang anak mo. Kung ganun bakit hindi ka maghanap kaysa naman istorbohin mong tao may sarili ng anak? Inosente mukhang tumingin si Celeste kay Kalista. Ano gusto mong sabihin, Kalista? Nilalayo mo ba si Vincent kay Santino? Si Santino na magkasama naming inadapt ni Vincent. Nagkibit ng balikas si Kalista. Tama ka, dahil isa lang anak ni Vincent at yun na yung nasa sinapupunan ko. Hinaplos pa niyang manapis pang tiyan na tila ginagalit si Celeste. Bukod sa anak namin ay wala na siyang ibang kinikilaning anak. Pero Kalista, si Vincent, shhh! Mabilis na pigil niya sa iba pang sasabihin ni Celeste. Nakalagay ang isang daliri niya sa labi at naglakad palapit dito, saka walang babalang pinisil ang baba nito para iangat ang mukha nito. Celeste, huwag mong sagarin ang presensya ng asawa ko. Pinagbigyan ka na niya sa pabor na hinihingi mo kapag magpapatuloy ka pa sa panggagamit sa anak mo para istorbohin ang asawa ko. Ay ako na mismong papatol sa'yo. Tandaan mo, wala akong kinatatakutan. Malakas niyang binitawan ng pagkakahawak dito, nikit na tabingi ng pisngi nito. Saka tinalikuran at tinawakan si Vincent para umalis. Pero hindi kaagad umalis si Vincent. Muli nitong hinarap si Celeste. Celeste, tamang asawa ko. Pamilyado na akong tao kaya hindi na madali para sa akin. Napagbigyan ka kung kailangan mo ko. Huwag kang mag-alala, magpapadala ko ng magaling na yaya na mag-aalaga kay Santino. Kung talagang kailangan mo ko, ay hanapin mo ng direktang asawa ko at siyang kakausap sa'yo. Yun lang at si Vincent na mismo nag-aaya sa kanyang umalis habang nakakbay sa kanyang balikat palabas ng Manora.
patungo sa naghihintay na kotse, kung saan minamaneho ni Natalie na puno ng reklamo dahil alam na nito ang dahilan kung bakit hindi ito pinainom ng alak ng tito nito. Yun ay upang ipagmaneho sila pa uwi. Kahit na tuluyang nawala sa paningin niya, ang dalawa'y hindi natinag sa kinatatayuan si Celeste. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya habang labis na pinipigilan ng galit para kay Calista. Kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito naisahan at lalo lang nagiging magkalayo ang loob nila ni Vincent. Bumalik na sa loob sina Arthur at Liam nang makaalis ang dalawa, pero si Delphine na natili sa labas ng pinto katabi si Celeste. Akmang magsasalitang lalaki, pero naunahan siya ni Celeste. Delphine, alam kong gusto mo si Calista. I have a proposition to make. Would you mind listening? Sandali lang na nag-isip si Delphine bago tumango. Okay, tumungo sila sa likurang bahagi ng manor kung saan may terrace. At doon na nakaharap sa kakahuyan. Tahimik at walang iistorbo sa pag-uusap nila dahil hindi yun gaanong binibisita ng mga tao. What do you want to talk about, Celeste? Tulad ng sinabi ko, ay alam kong gusto mo si Calista. Bakit hindi ka makipag-cooperate sa akin para makuha natin ang gusto natin? Bakit? Hindi ka makaget over sa kagapuhan ko? Tsk, nilalabas mo na naman yung kahanginan mo. Hindi ba pwedeng tinititigan ko lang ang asawa ko dahil gusto ko? Tudyo ni Calista na may office ng ngiti sa mga mata. Ang sabihin mo, gwapong-gwapo ka talaga sa akin. Mahinang napahagikik si Calista sa sagot ni Vincent at pinitik ang tungki ng ilong nito. Habang nasa daan ay wala itong tigil sa pakikipagharutan sa kanya at kahit ang palad ay kung saan-saan na nakakarating. Mabuti na lang at nasa daan ang tingin ni Natalie dahil kung hindi na pagsabihan na naman ito ang tito nito na ilang beses na nangyari sa loob lamang ng ilang minuto magmula nang sumakay sila sa sasakyan. Vincent was clingy when he was drunk. Ayos lang naman sana yon kay Calista pero ang problema ay may bumabagabag sa isip niya at hindi niya makuha-kuha kung ano yon dahil inistorbo siya ni Vincent. Yun ay ang bracelet na pinakita ni Celeste sa kanya. Ang bracelet na gusto nitong ibalik kay Vincent. Nang tinanong niya kanina si Vincent tungkol sa kung paano nito nailigtas si Celeste, nung bata pa ito lalong naguluhan si Calista. Naliwanagan lamang siya nang sinabi sa kanya ni Vincent ang nangyari dito noon. Coincidentally, Calista had the same experience when she was young. Nung bata pa kasi sila ni Navia at Thor, ay may isang batang lalaki sila na tinulungan dahil nakagat ito ng ahas at halos mawalan na ng ulirat dahil sa pabalik-balik na lagnat. Hindi makamandag ang ahas na kumagat sa bata at nagkaroon yata ito ng lagnat dahil may bali ang katawan nito. Marahil upang matakasan ang ahas na nakita nito. Noong mga panahong iyon nagtatrabaho sa isang hasyendang tatlo at kahit mga batay matitikas na sa trabaho at sa mga halamang gamot dahil na rin sa tinuturuan sila ng lola ni Via. Upang itago sa striktong amo ng hasyenda lalo na sa batang babae na kasing edad rin nila, ay tinago nilang batang lalaki sa lumang kamalig na kanilang tinutuluyan. Hindi nila alam kung paano ito ibalik sa pamilya nito. Lalo na't mukhang anak mayaman pa naman ito. Pero pasalamat kay Thor na siyang nag-imbestiga. Nalaman nila kung sinong bata. Iniwan nila doon ang batang lalaki dahil ito rin ang mga panahong nakilala nila si Uncle John, ang mentor ni Calista at ang tumulong sa kanilang tatlo. Bago umalis ay binalikan ng tatlo ang kubo pero wala na doon ang bata kundi mga bodyguards na lang kasamang anak ng amo nila sa asyenda. Kaya naman hindi na nagpakitang tatlo saka sumama kay Uncle John. Habang iniisip yun ay matamang tinitigan ni Calista si Vincent. Kung itong batang lalaki na tinulungan nila noon ay gaano kalaki ang tsansa na pinagtagpo sila ng tadhana. Kung ito ngang batang tinulungan nila noon ay wala nang dahilan si Celeste. Naguluhin si Vincent dahil ang pagtulong ng babaeng iyon lang ang tanging nagkokonekta sa dalawa. Why are you so quiet suddenly? Imbis na sumagot ay nihilig ni Calista ang ulo sa balikat ni Vincent at pumikit. Kakaibang sayang nasa puso niya ngayon dahil sa isiping baka si Vincent ngang batang niligtas nila noon. Kailangan niyang tanungin si Navia at Thor tungkol dito. Nang makarating sa bahay ni Vincent ay kagad ring umalis si Natalie at dinala ang sasakyan ni Vincent sa bahay ng mga ito. Pagpasok ng dalawa sa loob ay tumambad sa kanila ang nagkalat na kagamitan sa sala, ang bubog na nabasag na vase at glass displays, at ang tambak na hugasin sa kusina
Nakita nila si Lucy na nakaupo sa hammock sa terrace sa gilid ng bahay. Sa pagkakatanda ni Calista ay inutusan niyang dalaga na gumawa ng gawaing bahay bilang parusa, pero hindi niya akalaing ito ang mabubungaran niya kapag uwi. Ilang araw siya nitong hindi sinunod sa inuutos niya, pero nang makaalis siya ay ang pagkakalat ang ginawa nito. Ano nangyari dito? Bakit ang kalat ng bahay? Dumadagong-dung ang boses sa sigaw ni Vinson at agad namang nagsilabasan ng mga kasambahay. Nanatili ang pagkakakunot ng noo ni Calista habang nakatingin kay Lucy na nakatingin din sa kanya na may nanghamon ng ngiti. Sir Vinson, kasi po, ayaw madami ni Calistang mga katulong sa galit ni Vinson, kaya naman bago pang mga to mapagbintangan ng asawa'y nagsalita siya. It's not their fault. Inutusan kong kapatid mo na maglinis sa bahay para naman matuto't hindi mahirapan. Kapag mag-aasawa na, kasalanan ko't masyadong mataas ang expectation ko sa kanya, sabi ni Calista. Malakas ang boses niya kaya sigurado siyang naririnig siya ni Lucy. Kaagad tumilim ang mukha ni Vinson at matalim ang mga mata na tinignan nito si Lucy na nasa duyan pa rin. Come here this instant, na walang isi sa mukha ni Lucy nang makitang galit ng kapatid kaya nagkukumahog itong lumapit sa kanila. Kuya, kasi naman hindi ko naman alam kung paano maglinis at maghugas ng plato. Pero inutusan ako ng babaeng yan. Agad na rason nito. Ang babaeng ito ay may pangalan, malamig na sabi ni Vincent sa kapatid. Nagpapadyak ang paa at gustong lumaban ni Lucy, pero isang matalim na sulyap lang ay tiklop nito kay Vincent. Si Ate Calista kasi, inutusan niya ako, nakasimangot na sagot nito. Kuya, alam mong wala kong alam sa gawaing bahay. Kung ganun ay dapat mong aralin, Lucy. Hindi ka ba nahihiya? Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa ring alam. Kahit pag-aaral mo ay mababang grado, pati ba naman sa gawaing bahay wala kang alam? Bibigyan kita ng 1 oras para linisin ang kalat sa pamamahay ko. Vinson, mahinang tawag ni Calista at hinawakan ng kamay ng asawa. Mauna ka na sa itaas, ako nang bahala kay Lucy. Dagdag pa niya sa malumanay na boses. Kahit ayaw ni Vinson ay wala tong nagawasan ng lalambing niyang boses. Hinintay ni Calista na makaalis si Vinson hanggang sa wala na ito sa paningin niya bago niya binalingan si Lucy, pero naunahan siya nito na hinintay din palang pag-alis ng kapatid. Calista, kasalanan mo to kung bakit napagalitan na naman ako ni Kuya. Kumain ka na? Malumanay na tanong dito ni Calista. May dala akong paborito mong pagkain. Sanenyasan niyang nakatanga na kasambahay upang ilipat ang pagkain sa plato. Natulala si Lucy sa sinabi niya pero kagad din itong nakabawi. Calista, hindi mo ako madalala sa pagkain. Hindi siya sumagot at inintay ang kasambahay na makabalik at kinuha dito ang plato na naglalaman ng paborito nitong lechong paksiw. Nakita ni Calista sa sulok ng kanyang mata kung paano naglaway si Lucy, lalo na sa amoy pa lang na nakakataka. Nilapag niyang plato sa mesa sa sala, saka nagsalita. Alam kong paborito mo yan, kaya sinabihan kong kapatid mo na magdala. Alam kong nagugutom ka na sa trabaho dito sa bahay. Mukhang hindi na nakatiis ng gutom si Lucy, kaya naman umupo na ito sa sofa at nagumpisang kumain. Anyways, ulitin ko ulit sa'yo. Kung hindi mo kayang parusahan ni Vinson, ako magpaparusa sa'yo. I still have a lot of ways to punish a stubborn person like you. Do you want me to post on your school forum kung paano ka nakapasok sa pinapasukan mong eskwelahan dahil lang sa koneksyon ng pamilya mo? O gusto mo bang i-post ko sa social media ang mga confessions mo sa lalaking crush na crush mo? Natigilan sa pagkain si Lucy at nanlalaki ang mga matang tumingin kay Calista. Pero hindi siya tumigil sa pagsasalita. Lucy, ipapaalala ko lang sa'yo ang taong hindi marunong magtiis at magtrabaho ng maayos ay walang patutunguhan. Kahit mayaman man ang pamilya mo, pero kung darating ang panahon na may lalaki kang magugustuhan, sa tingin mo ba ay magugustuhan ka rin nila kung hindi trabahong bahay ay hindi mo alam? Iniwan ni Calista si Lucy na nakatulala at hinayaan nito na mag-isip kung tama ba o mali ang ginawa nito. Umakyat siya sa itaas upang tingnan ng lasing na asawa. Wala ito nang pumasok siya sa kwarto pero rinig niyang lagaslas ng tubig mula sa shower area dahil nakabukas ang pinto sa banyo. Dumiretso siya sa loob at naghilamos saka nag-toothbrush. Hindi pa rin tapos si Vincent at hindi niya alam kung bakit ang tagal nitong matapos. Glass wall ang buong shower area pero dahil sa init ng tubig ay nagpo-foggy ang salamin. Kaya tanging bulto ng katawan ng asawang nakikita niya. Really sexy, bulong niya sa kamahinang napahagik-hik.
Lumabas siya ng banyo nang marinig ang tunog ng phone at nang makita ng cellphone yun ng asawa, ay hinayaan niya pero nang makitang number yon na galing sa ibang bansa ay naisip niya na baka scammer yon, kaya naman dinampot niya at sinagot. 5 segundo nang nakalipas pero wala pa rin nagsasalita sa kabilang linya. Kaya naman pinatay ni Calista ang tawag. Tsk, walang kwenta, reklamo niya saka pumasok sa walk-in closet. Sinong walang kwenta? May kamay na yumapos sa bewang ni Calista mula sa likuran at niyakap siya. Vincent's cold breath from his after shower made Calista shiver and her hair stood on ends. Just some random caller, probably someone from another country cause it's a different area code. Hinayaan ni Calista na yakapin siya ni Vincent habang ang kamay ay abala sa pagpili ng damit sa closet. Nang marinig yun ni Vincent ay bumahid ang takot sa kanyang mata. Mabuti na lang at nakatalikod ang kanyang asawa kaya hindi na ito napansin ang reaksyon niya. Kinuha niya ang phone sa ibabaw ng vanity table at tinignan ng call history. Humigpit bigla ang pagkakahawak niya sa cellphone. Hindi siya nagkakamali ng hinala. It was her. She finally managed to get his number. Alam niya hindi magtatagal at bigla na lang itong magpapakita sa kanya. Paano si Calista? Vincent, hinihingal na tanong ni Calista. Nakasandal to sa nakahubad niyang katawan na hindi niya napapansin. Tanging tuwalya lang ang nakatapis sa pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Biglang napapitlag si Vincent sa tawag na ni Calista. Vincent quickly deleted the number and threw the cellphone on the table before pursuing his wife. All of his worries flew out of the window and lust overtook him for his loving wife. I help you to shower, Calista. I'm tired. Reklamo niya. Wala na siyang lakas para bumangon pero nanlalagkit ang katawan niya sa pawis. Hinalikan siya sa pisngi ni Vincent. Stay here. I'll prepare the water. Bumangon at bumaba sa kama. Halos nakapikit ng mata ni Calista sa pagod kaya hinayaan niya si Vincent na paliguan ng katawan niya sa maligamgam na tubig sa bathtub na inihanda nito. Ito rin na nagbihis sa kanya bago siya dinala sa study nito na nasa fifth floor dahil nadumihan nila ang kama. May sariling kwarto sa study dahil doon laging natutulog si Vincent lalo na kung marami siyang ginagawang trabaho. Kinabukasan ni nagising si Calista sa maingay na tunog ng phone niya. Inaantok na nagmulat siya saka nag-inat ng katawan, saka patamad na bumangon, ginala niyang mata sa paligid at nadiskubre na nasa study siya ni Vincent. Sa sobrang pagod kagabi ay lutang na siya at hinayaan ng asawa na gawin kung ano ang nais nito. Wala na si Vincent sa kanyang tabi pero may note itong iniwan na nakapaskil sa kanyang phone. Maaga raw itong umalis dahil may importanteng trabaho na gagawin sa opisina. Nangunot ang kanyang noo. Today is the weekend and her husband is still working very hard. Her heart swells because of that thought. Sinagot ni Calistang nag-iingay na phone kahit pa ang tumatawag ay hindi nakarehistrong number. Nagkasalubong ang kiling ni Calista nang walang makuhang sagot mula sa kabilang linya dahil matapos lumipas ang 3 segundo, nasagutin niya ang tawag. Hello? Muling tanong niya. Tuluyang nang nawala ang antok niya. Pinatungan niya ng roba ang suot na 90s at bumaba ng study habang nakaipit sa gitna ng balikat at tenga ang phone. Sa kamay niya yung baso na wala lamang lamang tubig. Akmang papatayin niyang tawag nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Hello? Si Calista ba to? Boses na matandang lalaking narinig ni Calistang nagsalita. Huminto siya sa pagbaba ng hagdan saka tinanong ito. Sino kayo? Calista, iha. Si Lolo Dionisio mo to. Baka naman pwede mo kaming bisitahin dito at may gusto lang akong sabihin sa'yo. Saka gusto ko rin magpasalamat sa ginawa mong pagligtas sa akin noon. Ipinagpatuloy niyang pagbaba sa hagdan habang kausap pa rin ng lolo ni Frederick. Naku, hindi na ho kailangan. Maliit na bagay lang naman po ang ginawa ko. Ayaw niyang makita si Celeste kaya tinanggihan niyang matanda. Mahaba man ang pasensya niya pagdating sa ugali ng babae, ay hindi pa rin niya i-risk ang kaligtasan ng sanggol sa sinapupunan niya. Isa pa ayaw niyang makita si Frederick at bigyan ito ng idea na gusto niyang makipaglapit sa pamilya Harrington. Sige na please, Calista. Gusto ka ring makita ng aking may bahay para pasalamatan ng personal. Nakagat ni Calistang pang-ibabang labi sa pakiusap ng matanda. Kahit kailan, mahinang loob niya sa mga matatanda. Siguro'y dala-dala niya yon nung bata pa siya na tangi ang lola ni Thor ang nag-alaga sa kanilang 3. At dahil magmula nang dinala siya ng kinikilalang ama, sa probinsya hindi na siya nito binigyan ng pansin. Ni minsan hindi siya nito pinadalhan ng pera para sumuporta. She also ran away from her father's relatives
because they were abusive. Nakababa na sa first floor si Calista at nang makita na wala ng kalat ay bigla siyang napamangha. Sige po, bibisita po ko ngayon. Sagot niya sa matanda't matapos magpaalam dito, ay pinatay niya ang tawag. Nilapitan niyang mayordoma na nakatayo sa ibaba ng hagdan at naghihintay sa kanya. Miss Calista, nakahanda na pong almusal ninyo. Imporma nito at kinuha sa kanyang daladala niyang baso. Sige po manang, sino pong naglinis ng kalat? Tanong niya matapos nilibot ng paningin ng buong sala. Kahit nang makarating siya sa kusina ay malinis din yon. Si Miss Lucy po, pagkatapos niyang kumain kagabi ay nagpuyat siya para linisin lahat ng kalat. Mukhang nakinig po sa inyo ang bata. Ngumisi si Calista at umupo sa hapagkainan. Dapat lang manang, hindi na siya bumabata para hindi matuto ng gawaing bahay. Saka nga pala manang, may darating akong parcel para kay Lucy. Kapag gising na siya, ibigay mo sa kanya. Tumango si Manang Delia bilang sagot at nagpatuloy naman si Calista sa pagkain. Matapos niyang mag-almusal, bumalik siya sa itaas para magbihis, saka muling bumaba. Manang, may pupuntahan ako ngayon. Alam na ni Vincent kung saan at susunduin niya ako mamayang gabi. Kaya hindi niyo na kailangan maghanda ng tanghalian para sa akin. Asikasuhin niyo na lang si Lucy. Paalam niya sa ginang na chinecheck ang kasuluk-sulukan kung may natitirang bubog. Sige po ma'am. Nagpadala ng driver si Lolo Dionisio para sunduin si Calista at kaagad rin naman silang nagbiyahe patungo sa mansyon ng mga Harrington. Malawak ang ngiting naghihintay sa kanya ang dalawang matanda nang makarating sila sa mansyon. Hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan ay lumapit na kaagad ang matandang lalaki. Calista, maraming salamat at pinagbigyan mong kahilingan naming mag-asawa. Naku po, hindi niyo na po kailangang hintayin ako dito. Mainit po ang panahon. Hinawakan niya sa brasong matanda at sinundan ng butler sa loob. Naghihintay sa kanilang asawa nito na katulad ni Lolo Dionisio ay masaya rin nang makita si Calista. Napaisip tuloy siya, alam kaya nitong tungkol sa kanya? Sinabi kaya rito ni Frederick habang tumatagal ang titig sa kanya ni Lola Andrea ay nawalang ngiti nito. Clementi? Malinaw na narinig ni Calista ang sinabi ng matandang babae. Tinawag itong pangalan ng kanyang ina. Ngumiti si Calista at nagpretend na hindi ito maintindihan. Calista pong pangalan ko. Ah, napatampal sa noo si Lola Andrea. Pagkatapos nun ay nagsimula na silang magkwentuhan habang umiinom ng tsaa. Maya-maya nagpaalam si Lola Andrea na gagawa to ng cookies at si Lolo Dionisio naman ay niyaya siya nito na mamasyal sa garden. Nasa likuran ng mansyon ng garden ng mga Harrington. Malawak yun at maraming nakatanim na halaman. Sa gitna ay may malaking greenhouse na bukod sa mga orchids at rosas, ay maraming bulaklak ang nakatanim. Hindi lang yon, may mga nakatanim din doon na iba't ibang klase ng lettuce at mga herbs. Habang isa-isang pinapaliwanag sa kanya ng matanda ang tungkol sa greenhouse, ay pilit na inaalala ni Calista ang impression niya sa mansyon. Mahigit 5 taong gulang na siya nang lisanin nila ng kanyang ina ang mansyon ito. Pero bukod sa ibang sulok na medyo pamilyar ay tila estranghero na sa kanya ang mansyon. Halfway to their walk, Lolo Dionisio suddenly felt stuffy. Tumigil ito sa paglalakad na ikinagulat ni Calista. May problema po ba? Agad na tanong niya sa mabilis na inalalay ng matanda bago ito matumba. Ayos lang ako iha, nakalimutan ko lang uminom ng gamot dahil sa sobrang excited na makita ka. Tinawag ni Calista ang kasambahay na nakasunod sa kanila. Dalahin mo muna si Lola sa loob. Naku, ayos lang ako Calista. Paano ka naman iiwanan ng bisita ko na ako mismo nag-imbita? Maring umiling si Calista, saka muling sinenyasan ng kasambahay na lumapit. Huwag niyo na po akong alalahanin Lolo, ako nang bahala sa sarili ko. Dahil sa pamimilit niya ay umalis na si Lolo Dionisio at saka naman nagpatuloy si Calista sa pagmamasid sa loob ng greenhouse. Nakarating siya sa isang sulok kung saan may nakapalibot na nagagandahang puting bulaklak sa isang malaking puno. Hindi siya pamilyar sa bulaklak nito pero habang pinagmamasdan nito ay may kung anong kumikiliti sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang sarili na haplusin yon pero nang maamoy niya iyon ay nagusot ang kanyang mukha. Ito was a bit stinky. Ang ganda ng bulaklak na ito pero ang sangsang ng amoy, hindi makapaniwalang tanong niya. Is that how it is? Biglang may lumabas sa likod ng puno na isang lalaki. Nakasuot ng gloves at nadumihan na dahil sa pagbubungkal. Napapitlag naman siya sa gulat si Calista nang makita ang lalaki.
Hindi lang ito basta isang lalaki, dahil ito ang kanyang ama.